sa mga Don Bell supporters and Don Bell na mga lovers and Don Bell fanatics na nandiyan, ano. So, this time, pag-uusapan natin si Donnie at si Miss Bel Mariano, kung saan si Miss Bel po ay mayroon pong mga inamin sa publiko patungkol sa first ever solo era nila ngayon, itong si Mr. Donnie Pangilinan. So, eto na, no, according po sa ABS-CBN News article, matapos ang 11 taon sa industriya, opisyal lang pumirma si Miss Bel Mariano ng kanyang unang kontrata sa ABS-CBN. Pinangarap nito na magtagal. Sabi niya, I've been waiting for this, sabi niya. Metro Style article naman isinulat noong August 19, 2025. Nagamanap ang pirmahan noong August 18 sa event na may titulong Kapamilya Forever, Born to Shine. Dito nagbigay din si Bel ng mensahe na ang pagpapakumbaba ang susi sa pagtatagal sa larangan ng showbiz. So, matapos ang 14 na taon sa industriya, formal na pumirma si Bel Mariano ng kanyang unang network contract sa ABS-CBN. Ibig sabihin pala 14 years na siya, pero wala talaga siyang tinatawag na exclusivity for ABS-CBN. So, ibig sabihin pala, if si Miss Bel Mariano is magde-decide na lumipat ng ibang network, possible kasi wala siyang exclusive contract from ABS-CBN. So, sabi niya dito sa isang event noong August 18, 2025, Kapamilya Forever, Born to Shine, ibinahagi niya na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito at tinuring niyang mahalaga ang pagpapakumbaba para magpatuloy ng matagal sa showbiz. Kung gusto mong malaman kung isa sa mga inamin ni Miss Bel Mariano na talagang yun talaga yung kanyang isinasa puso bilang isang celebrity na kailangan is humble ka, which is nakikita naman natin kay Miss Bel, no? She's a Christian, she's very she's very sincere sa lahat ng kanyang ginagawa, sa friendship na ino-offer niya sa lahat ng kanyang mga katrabaho nga. Kaya nga kung tatanungin po ninyo yung mga katrabaho ni Miss Bel, wala talagang masasabi sa kanya, even kay Mr. Donnie Pangilinan. Pero sa isang ulat naman, meron pong inamin si Miss Bel, no? So, noong August 18, nung nilagdaan ni Miss Bel Mariano ang kanyang kontrata sa ABS-CBN, ito ang isang makabuluhang hakbang dahil sabay nito ang anunsyo ng kanyang partisipasyon sa bagong pelikulang Meet and Greet and Buy, kasama ang veteranang artista tulad ni Maricel Soriano, Piolo Pascual, Joshua Garcia at Juan Carlos Labajo. So, sabi ni Miss Bel, takot at sarap sa pagbabago yung kanyang naramdaman. Una, sa kanyang pag-amin, sinabi ni Bel na meron siyang kaba dahil nga nasanay na siya nakasama si Donnie Pangilinan sa kanyang mga nakaraang project. Kasama rin ang excitement at kagustuhan na harapin ang isang bagong hamon. So, bagamat kinakabahan siya na pagmasdan niya ang positibong relasyon sa set. Una, sobrang saya sa set namin. Sabi niya, para talaga kaming naging kapamilya. So, simula na ito ng bagong yugto sa karera ni Miss Bel Mariano. Bilang kanyang unang malaking proyekto nang wala na ang love team niya. Hindi naman totally nawala, but syempre, lahat po ng mga artista kailangan mag-grow. Kailangan meron silang tinatawag na career growth na minsan, inaalaw po ng isang network yung individual solo era kasi si Donnie Pangilinan is mapapartner kay Maymay Entrata, while Miss Bel Mariano naman meron din siyang sarili, no? So, sabi dito, tinawag si Bel ang gawain ito bilang career changing. Malaki talagang pagbabago. 14 years is naging bahagi po si Mr. Donnie Pangilinan ng kanyang karera, no? Talagang nakilala sila as Don Bell. At talagang marami pong pinatunayan si Miss Bel Mariano that she's really a good actress, no, sa lahat ng mga karakter na kanyang ginagampanan. So, sabi niya, ito'y isang mahalagang transition para sa kanyang professional journey. Matindi ang kanyang determinasyon sa patuloy na pag-unlad bilang artista. Ibinahagi niya na parehong sumusuporta sila Donnie sa kanilang mga projects kahit magkahiwalay na ang kanilang landas. So, isa sa mga revelasyong inamin ni Miss Bel Mariano na kahit po hindi sila magkasama sa isang project, pero ramdam pa rin niya yung support system at saka yung suporta na ibinibigay ni Donnie sa kanya, no? So, sabi niya dito, although kinakabahan siya sa bagong career change na tatahakin niya without on the side itong si Mr. Donnie Pangilinan, pero masaya siya kasi dun sa paghihiwalay nila as a love team, hindi as a friend or as a jowa, dun pagiging love team nila sa trabaho, pero naman still pa rin patuloy pa rin yung kanilang relationship as a friend. Emosyonal na ibinalita ni Bel ang kanyang 14 years na paglalakbay sa showbiz, mula sa pagiging isang batang artista hanggang sa pagiging isa sa pinakatanyag na young star act ngayon. Nagpaabot siya ng pasasalamat sa ABS-CBN at sa mga taga-suporta ng kanyang paglalakbay. So, ang pag-aaral na humarap, no, sa isang bagong proyekto nang wala si Donnie, isang matapang na hakbang para kay Bel. Ito po isang simbolo ng paglaya mula sa love team, image tungkol sa sarili niyang brand at boses bilang isang versatile na artista.
Hindi madali ang ganoong transisyon ha. Kailangan nito ang tiwala at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Ang kanyang willingness na sumabak sa panibagong kwento kasama ang mga veterano tulad ni Maricel Soriano, Piolo Pascual, ay ito po isang pagpapahiwatig ng maturity at professionalism. Magsisilbi itong isang template para sa mga batang artista na nais ma-establish ang sariling spotlight nang hindi nakadepende sa love team phenomenon. Yun po yung isa sa mga parang binabagong kultura ngayon ng mga showbiz. Kung matatandaan niyo, meron po kasing inamin si Miss Liza Soberano sa kanya, which is trending din siya ngayon, diba? Sa kanyang interview, sinabi niya na parang ang kultura daw ng showbiz sa Pilipinas, kailangan ma-involve ka sa love team. Kailangan magkagustuhan kayo para talagang maging boom yung inyong karera. This time is kina-cut off po yun unti-unti. Kaya kung mapapansin niyo, may mga love team na talagang kahit sobrang dami nilang fanbase, pinag-iwalay sila. Meron mga fanbase na talagang grabe po yung hatak pero kailangan nila lang solo era, 'di ba? Yun po yung kultura na binabawi or tinatanggal po ng ilang mga network. Ang kanyang willingness na sumabak no sa ganitong kwento ng kasama yung mga veterans artists sa pong malaking challenge yan para kay Miss Bel Mariano. Ang pagsasabing kami, ang pamilya, isang makahulugang pahayag, hindi lang sa level na trabaho kundi sa level ng emosyonal at mental na suporta. Nakakataba ng puso na sa kabila ng kabat pressure, nandoon ang camaraderie, tiwala at encouragement. Sa mundo kasi ng showbiz kung saan mabilis mawala ang hype, ang ganyang kultura ay mahalaga. Ito'y nagpapatatag sa artista bilang tao, hindi lang bilang celebrity. Kaya naman, kung ano man yung tatahakin ngayon ni Miss Bel Mariano, alam ko naman pong matibay ang mga Don Bell fans. Hindi nyo po pababayaan si Bel. At alam ko po na susuportahan nyo po siya sa kanyang solo era, sa kanyang changing career. At the same time, ganoon din po si Mr. Donnie Pangilinan sa bago niyang makakasama. So, if you are really a true fan of Mr. Donnie Pangilinan and Bel Mariano, whatever or whoever ang makasama po nila is papakita nyo talaga yung matinding suporta ninyo para sa dalawang ito. So, this time, inamin naman ni Miss Bel na kahit magkaiwalay sila ng trabaho, hindi naman po namamatay o hindi naman nawala or na-burn yung bridge para lagi silang mag-usap, magkasama kasi constant friendship yung na-build nilang dalawa eh. And I know na yung foundation nila noon po na na-build nila, eh, hindi na po yun yung, wala na pong makakapagpahiwalay pa, diba? Kahit anong issue na nga dumating sa Don, but still, pa rin sila, diba? Nag-stand out pa rin. Kaya naman, congratulations Miss Bel Mariano and welcome sa Kapamilya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone! Mr. Donnie Pangilinan, abay mayroon pong ipinangako dito po kay Miss Bel Mariano matapos po sila na panandalian na sila po ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na solo era. Pagsubaybay sa mga updates natin, maraming salamat po. So, welcome sa mga Don Bell supporters na nandiyan, na nag-aabang sa mga updates po natin, ano? Dahil talagang mas umiinit pa at mas pinag-uusapan pa ngayon kung ano na nga ba ang next move ng Don Bell matapos po na parang meron po silang may kanya-kanya silang proyektong gagawin, ano? So, sa isang report po na inilathala noong araw ng Linggo, August 20, 2025, ito po ay tumatalakay sa kontrata ni Bel Mariano sa ABS-CBN at ang kanyang bagong proyekto na malayo sa love team nila ni Donnie Pangilinan. Ito po yung proyekto nila na may title na Meet, Greet, and Buy. Sa kanyang contract signing noong August 18, 2025, ibinahagi ni Bel ang excitement at kaba niya sa bagong pelikula na Meet, Greet, and Buy na nakakapag-blacklist lang ng cast na sina Maricel Soriano, Piolo Pascual, Joshua Garcia, at Juan Carlos Labajo. So, aminado po si Miss Bel Mariano na una siyang kinabahan, no, dahil sanay siyang kasama si Donnie bilang love team, ngunit nasabayan iyon ng pagkasabik. Sabi niya, ang kanyang naramdaman na takot dahil sanay siya na makatrabaho niya lagi si Mr. Donnie Pangilinan, pero at the same time, sabi niya, wow, this is something new. So, ayon sa kanya, sa on and off camera, ramdam niyan ang naging pamilya nila, ang buong cast. Ang mga veteranong aktor ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya para mapaghusay pa, no, yung kanya pong karera, yung kanyang acting. Kasi syempre kapag ikaw po ay nakasama sa mga batikang aktor at aktres, ikaw po ay talaga mapapahanga kung ano po yung mga ginagawa nila, kung paano po nila dinideliver yung kanilang mga, yung
yung kanilang mga script, kung paano nila dinadala yung kanilang mga character bilang magagaling na actress, no? Privilege mo po yun na ma-witness yun. Kaya yun yung isang something new para kay Miss Bel Mariano. So, itinuturing ni Bel na bagay na ito ang meet, greet, and buy bilang career changing dahil ito ang kanyang unang major project nang wala sa kanyang love team with Donnie or Don Bell. So, personal niyang minahal ang opportunity na ito bilang pagkakataong para lumago bilang actress. Ibinahagi rin niya na pareho sila ni Donnie ay suportado ang pag-usbong ng magkasama man o magkahiwalay sa proyekto. Habang si Bel ay may bagong pelikula, si Donnie naman ay sasabak sa bagong ABS-CBN seryeng Roja kasama sina Kyle Echari, Maymay Entrata, Raymond Bagaching, Joel Torre, Janice De Belen at Lorna Tolentino. Nakaramdam din ng emosyon si Bel sa contract renewal niya. Pinagnilayan nila ang kanyang 14 na taong karera mula nang magsimula siya bilang actress hanggang sa maging isa na siyang bankable star ngayon. Kasi si Miss Bel Mariano and Donnie Pangilinan is considered as one of the bankable star ng Star Magic or ng ABS-CBN. So, naghatid din siya ng mensaheng pampatibay ng loob. Sabi niya, don't let your fear stop you from pursuing what you love doing. Yes, you will fall but you will also rise. Yun yung isa sa mga iniwan niyang parang quote, no? And of course, sabi niya, taos puso din ang kanyang pasasalamat sa network. Sabi niya, maraming pong salamat to our ABS-CBN bosses. Thank you for making ABS-CBN a home for me. To everyone who has been supportive of my journey, and I dedicate all these years to you. So, ganito yung kanyang pasasalamat po sa ABS-CBN. Syempre, hindi po lahat ngayon, di ba? Alam niyo naman wala pong prangkisa ang ABS-CBN at hindi po lahat ng mga artista ng ABS-CBN inabibigyan ng opportunity to have a big project or a drama series or film, no? Sa big screen ngayon. Kaya talagang sobrang privilege para sa kanya. Very thankful siya para doon. Pero kasabay nito, isa sa pinaka parang nag-trigger or parang kumurot sa puso ng ilang mga Don Bell fan, no? Kasi meron pong pinangako, no? Bago pala dumating sila doon sa punto ng buhay nila na nakapag-decide sila na magkakaroon muna sila ng kanya-kanyang proyekto na hindi sila magkasama. Number 1 for career growth, di ba? And at the same time, isa sa mga iniwang pangako nila sa isa't isa, natatanggap sila ng mga proyekto pero hindi sila tatanggap ng project na meron silang ka-love team or love interest. Kasi unang-una maapektuhan po yung kanilang pagiging love team. Katulad po kung i-compare natin sa Katniels, 'di ba dati? Dati po talagang pinagyabong, pinagtibay at talagang pinasikat ng gusto muna ang Katniel. At never po silang pinaghiwalay kasi talagang lahat po ng mga projects na ginagawa nila talaga namang may resulta at kumikita. So recent lang sila nagkaroon lang sila ng parang proyekto si Miss Catherine kay Alden Richards ng 2 beses. Yung isa nung magjowa pa sila ni Daniel, and then yung pangalawa naman nung break na sila. So this time, ang pagkakahalin tulad lang nila or kumbaga parang kung ipapattern natin dun po sa mga pangyayari na yun. This is not the high time pa para paghiwalayin talaga sila at bigyan sila ng kanya-kanyang partner. Number 1, kasi may mga fandom po sila. At masasaktan ang fandom. At alam nyo naman po ang culture ngayon ng mga netizen, ng mga followers na kayang-kaya na po nilang i-cancel yan. Kapag po sinabi ng Don Bell that they will never support yung love team or kung meron mang ibibigay na ka-love team dito kay Donnie or kay Bell, hindi nila susuportahan. Ganon po ang fandom ngayon. Kaya naman pinangako din ni Mr. Donnie and Miss Bel Mariano na kung tatanggap sila ng project hindi sila, kumbaga parang yun po ay parang tatanggap sila as individual character but not having a love team. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. And yan po yung isang pangakong iniwan nila sa isa't isa at nagkasundo po sila dyan. And hindi rin naman po kailangan tayong malungkot yung mga Don Bells na magkakaroon sila ng kanya-kanyang project kasi hindi naman po naputol yung kanilang friendship. Nagkikita pa rin sila sa church because they are same po sila ng faith, diba? At the same time, ang pinakamaganda doon, bago po sila pinaghiwalay ng project, mas tumibay po muna yung kanilang relasyon bilang magkaibigan. So talagang pinagtibay ng panahon kahit sa dami ng mga issue na kumalat dyan, may mga pagkakataong sinisira ang fandom ng Don Bell, may mga chance na sinisira yung relationship ni Bell at ni Donnie, pero still nananatili pa rin talagang matibay ang kanilang relasyon kasi nga sinimulan nila sa isang magandang pagkakaibigan. So kaya yung mga Don Bell dyan, ang maipapayo ko sa inyo, isuportahan nyo pa rin po yung kanilang mga proyekto kasi
alam ko po na hindi naman din po papayag ang ABS-CBN na basta-basta na lang i-dissolve or lulusawin ang Don Bell kasi established na po ang Don Bell. Meron na po yung mga fan base. Kaya napaka-importante or napaka-imposible na sila po ay buwagin. At syempre, pangahawakan natin yung pangako ni Mr. Donnie Pangilinan kay Bel Mariano na talagang si Bel lang talaga ang pipiliin niya kung magkakaroon man siya ng proyekto na meron siyang love interest. And that's really a good and very nice decision na ginawa po ni Bel at ni Mr. Donnie Pangilinan. Alam mo yung exciting nga yan, diba? Parang mas mamimiss nila kasi yung isa't isa ngayong hindi sila lagi magkasama. Diba? Sabi nga, yung parang space or distance makes the loves grow fonder. So, let's wait and see na lang for the upcoming projects of Mr. Donnie Pangilinan and Miss Bel Mariano. So, that's it for today. If you like this video, don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to visit and follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone! Hello mga ka-Don Bell fanatics and Don Bell supporters na nandyan. Panibagong updates po tayo for today's video. Dahil talaga naman pinag-uusapan po itong muli, no? Dahil si Mr. Donnie Pangilinan ay may isang bagay na namimiss, no? Dito po kay Miss Bel Mariano. Matapos po silang na pumayag na magkaroon po sila ng solo era at career growth ng hindi magkasama. Ngayong araw, ito na pag-usapan natin, no? Bago tayo pumunta dun sa ating proper topic for today's video, let's talk about this one. Kasi po, para lang po maunawaan po ninyo, hinangaan po ng ilang mga press people si Miss Bel Mariano sa kanya pong inihayag patungkol sa kung paano po tatagal ang isang artista sa showbiz, no? Or dito po sa industriya na kanilang ginagalawan. Ayon po sa isang article, si Isabel or Bel Mariano ay isang nasa sa mga nangungunang bituin sa kasalukuyang henerasyon ng mga artista sa Pilipinas ngayong dito po sa kanyang henerasyon. Ngayong Agosto 2025, ipinagdiriwang niya ang kanyang ika-14 na taong sa industriya ng libangan. Since anak, she began appearing on screen at young age. Sa pagdiriwang ng kanyang karera, ibinahagi niya ang kanyang pananaw na ang kababaang loob ay hindi kahinaan kundi isang mahalagang sandata tungo sa matagal-tagal na tagumpay. So, isa sa mga ini-inculcate ni dito po si Miss Bel Mariano para magtagal ang isang artista sa dito po sa industriya, kailangan meron po siyang humility. Marunong siyang magpakumbaba, no? Sa pagdiriwang nga sa kanya pong 14 years, no? So, isa si Miss Bel Mariano sa mga hinahangaan na mga magagaling na aktres sa kanyang henerasyon. Ayon sa balita, sabi niya, humility is key to longevity. Hindi lamang ito basta pananalita para kay Bel. Ang kababaang loob ay tunay na pundasyon ng matagal na karera. Ito ay pagpapakumbaba na hindi bakasyon. Ito ay nagpapatibay at naglalayo sa iyo sa yakap ng yabang, sabi niya. Bahagi rin ng kanyang pananaw ang pagtanggap na hindi tayo perpekto. Sabi niya, humility leads to strength and not to weakness. It is the highest form of self-respect to admit mistakes and to make amends for them. Sabi ni Bel, ipinapakita rito na ang kababaang loob ay hindi lang pag-iwas sa pagiging mayabang, kundi ang kakayahang pumansin sa sariling mali, magsuri, magbago at umunlad. So, narito ang ilan sa mga hakbang ni Bel Mariano patungo sa paglago. Una, patuloy na pag-aaral at paglilingkod. Sa kabila kasi ng kanyang kasikatan, nananatili siyang bukas sa pagkakatuto, pagpapabuti ng kanyang craft at pagbibigay ng magagandang palabas. Meron din po siya yung kanyang pakikipagrelasyon sa kapwa at tagahanga. Hindi rin nawala ang pagpapahalaga ng mga nakapaligid sa kanya mula sa mga kasamahan sa set, sa likod at labas ng kamera hanggang sa mga fans sa sumusuporta sa kanya sa bawat yugto ng karera niya. So, siya rin po ay isa sa mga representya mula sa ABS-CBN articles. Bagamat hindi inilathala ng Inquirer na may nabanggit din ng ABS-CBN Metro Style noong August 19, 2025 tungkol sa parehong tema na ang kababaang loob ay susi ng longevity ni Bel sa showbiz, ipinakita nito na pareho ang mensahe ng dalawang pahayagan na nagpapalakas sa integridad ng kanyang pananaw. This is really the reason kung bakit si Miss Bel Mariano ay sa mahigit 14 na taon na kanyang paglilingkod bilang isang aktres sa ABS-CBN ay nananatili pa rin, nandun pa rin yung pangalan niya, no? At talagang itinuturing po siya na isa sa pinaka or isa sa mga magagaling na aktres na talagang na kanyang homegrown network na ABS-CBN. And of course, syempre hindi natin pwedeng i-discount yung naiambag din naman ni Donnie Pangilinan dun po sa kanyang showbiz career. Ganon din naman si Donnie Pangilinan, may naiambag din naman siya sa karera ni Miss Bel Mariano, no? So kaya naman talagang sa kanyang 14 na taon, ipinakita lang naman ni Bel na ang totoong yaman ng isang artista ay hindi nasusukat sa dami ng parangal, kasikatan, o kundi sa puso, sa pagiging tunay at matatag at mapagkumbaba. Humility is the key to longevity. Ito ay isang salita na hindi lamang naibanggit, kundi hinubog ng karanasan
yan at patuloy niyang paninindigan. Kaya naman talagang marami rin nagmamahal kay Miss Bel Mariano kasi parang isa siya sa mga sinasabing huwaran na artista no, na nakilala dito sa showbiz. At ngayon, eto, napag-usapan natin to sa isang article po no, na it was posted. Nito pong pinost po siya at dito po ay sinasabi na parang ito yung isang bagay na mamimiss ni Mr. Donnie Pangilinan dito po kay Miss Bel. Sabi po dyan ni Miss Salve Asis ng PM or Pangmasa na article. Sabi niya, sobra palang na in love si Bel Mariano sa beach. Oo nga, hindi raw siya beach girl, pero nang tumapak na siya sa La Union, parang ayaw na niyang umalis. Sa La Union, kinunan ang mga eksena nila ni Donnie Pangilinan sa How to Spot a Red Flag na napapanood or napanood sa streaming platform na View at ipinalabas sa Free TV noong January 27, 2025. Nag-surfing kami doon, sobrang saya, sabi niya. Actually, hindi lang yung band namin ni Donnie ang nabuo. Yung buong cast, naging close talaga kami sa isa't isa. Nakakatuwa nga kasi talagang I was able to try new things talaga out of my comfort zone. Siya kasi beach boy talaga eh, sabi niya. Sabi ni Miss Bel kay Donnie. Kwento ni Bel sa ginanap na media conference noon sa How to Spot the Red Flag. I fell in love with La Union as soon as I got there. Noon nga sabi ko, ang layo ng biyahe pero pag nakatapa ka na parang ayaw mo nang umuwi. Sabi niya, it's a beautiful and fell in love with the place. We work out, inaalagaan namin gising namin para, inaagaan namin yung gising namin for workout. Pero, sabi niya pa, nagmuay pa raw sila, dagdag naman ni Donnie. Ang ulit ni Bel, I fell in love with the place, the community and everything. Samantalang hindi sila nauubusan ng kilig sa isa't isa kahit na nga matagal-tagal na rin ang kanilang love team at nakailang serye na rin. Parang he always find way na, totoo naman, honest lang ako na he always find way para mapakilig ako, sabi ni Bel Mariano. Life kasi po, palagi since mahabang hair ko, it takes more time for me to dry it up or mag-ayos. He always comes to my dressing room just to say hi and that makes me kilig. O, diba? Yun yung mga random na kinukwento po ni Miss Bel Mariano. Pero isa sa mga, sabi pa ni isa sa mga talagang kinaweirduhan ng lahat nung sinabi na ni Mr. Donnie Pangilinan, sabi niya, chika naman ni Donnie, weird yung sasabihin ko kasi the last time na kinilig ako kay Bel, it wasn't in our scene or anything. It was when I saw you sa Incognito kasi nakita ko kung gaano ka kagaling, sabi niya. Nung kaharap niya si Bel, ibang klaseng kilig to and we watch here. Sobrang galing ni Bel. Siguro yon when I see she does something very different, kinikilig ako. Nakikita ko kasi kung gaano kalaki ang binigay niya pagpapatuloy pa ni Donnie kung paano siya huling kinilig sa love team. At para kay Bel, green flag ang young actor na dahil hindi lang gwapo at matalino, generous pa. Grabe siya man libre, sabi ni Miss Bel Mariano kay Donnie Pangilinan. Pero isa sa pinakamamimiss nga daw di umano nitong si Mr. Donnie Pangilinan kay Bel, yung amoy nito. Sabi niya ganon, siguro sabi niya most random na lang kasi we always say we love our family, makajos ganon. Iba naman ang magandang green flag ni Bel, mabango. Yes, mabango si Belinda. Iba-iba ang scent niya, depende sa okasyon. Pero gusto niya yung mga fresh na fruity. So yun po yung, according po sa mga netizen, yun yung isang bagay na mamimiss netong si Mr. Donnie Pangilinan with Miss Bel Mariano kasi whenever they have their tapings, yun talaga yung parang nilulook forward netong si Donnie Pangilinan kay Bel na sobrang bango nga daw ni Bel, mahilig talaga siya sa babango. At binabase niya pa no yung mga amoy niya doon po sa okasyon, which means kunyari nasa beach po sila, ano ba yung parang pang beach na scent, ganon. So yun yung isang bagay na sinasabi ni Donnie na bagay na mamimiss niya na ngayong hindi niya nakakatrabaho si Bel. Pero I think syempre magkikita pa rin naman sila niyan at may communication pa rin, hindi pa rin naman napuputol yun. Katulad ng ipinangako ni Mr. Donnie Pangilinan with Bel, ngayon nga, hindi siya tatanggap ng any project na meron siyang makakasamang love team. Ang gusto niya lang talaga maka-love team si Bel Mariano lang, no? So, kaya naman talagang ang dami pa ring nai-inlove dito po kay Bel at saka kay Donnie Pangilinan sa mga pinapakita nila. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe.